Kung kayo ay sumusubaybay lamang sa impeachment trial ng ating pangalawang Pangulo na si Sara Duterte, ito ay nasa ika-16 na araw na, day 16, dapat yata 70 na yan, pero naapektuhan din dahil sa mga panahon na sama ng panahon na nagdaan. At ito ay sa loob ng 72 araw, 90 days, parang ito yung span nito, pwedeng mas mabilis yata. At alam natin na ang basihan ng magiging hatol dito ay ang ebidensya. Yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagsusuri sa bawat piraso ng ebidensya kaugnay dito. Pero muli, kung merong isang bagay na napakahalaga nating suriin, iyon ay ang ating kaligtasan, sapagkat ito ay may kinalaman sa pangwalang hanggan. Siguro kung sa huli ay mahatulan ng ating pangalawang Pangulo na guilty sa trial na ito, ang konsekwensya nito ay hindi na siya pwedeng tumakbo sa anumang pwesto sa pamahalaan, and that is both local and national. At mabigat yon. Subalit ang mas mabigat ay kung tayo ay masumpungan na hindi totoong ligtas. Kaya napakahalaga ng pagsusuri sa ating kaligtasan. Hindi ito para pagdudahan ang ating kaligtasan, gayon din hindi ito para panghinain ang loob ng sinuman, ng bawat isang ligtas, ng bawat isang miyembro ng iglesia, hindi. Kumbinsido ako na ito ay para sa ating kapakanan. Ito ay para sa ating kabutihan. Kaya para sa huling pagkakataon ng ating maikling seryeng ito, nagkaroon ng mga konting pagbabago sa ating serye. Ito dapat ay 5 mensahe. Subalit dahil dumating si Pastor Mark at sa isang linggo pamagitan ni Pastor Noel, ay 3 mensahe lang po ang ating matutunghayan dito. Inibitahan ko kayong buksan ng inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 8. Tutunghayan natin ang mula talatang 9 hanggang 25. Acts chapter 8, beginning with verse 9 hanggang verse 25. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. May isang tao na ang pangalan ni Simon na noong una ay gumagamit ng salamangka sa lungsod at pinahanga ang mga tao sa Samaria. Ang nagsasabing siya isang dakila. Silang lahat ay nakinig sa kanya, buhat sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila na sinasabi, ang taong ito ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. Siya'y pinakinggan nila sapagkat sa loob ng mahabang panahon ay kanyang pinahahanga sila ng kanyang mga salamangka. Ngunit nang naniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Hesukristo, sila ay nabautismuhan, mga lalaki at mga babae. Maging si Simon mismo ay naniwala at pagkatapos mabautismuhan, nanatili siyang kasama ni Felipe. Namangha siya nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa. Nang mabalita ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, sinugo nila sa kanila si Pedro at Juan. Ang dalawa ay bumaba at pinanalangin sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito dumarating sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nabautismohan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Nang makita ni Simon na ibinigay ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol, sila'y inalok niya ng salapi. Na sinasabi, bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sino mang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Ngunit sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapahamak na kasama mo sapagkat inakala mong makukuha mo ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Wala kang bahagi ni karapatan man sa bagay na ito sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya't pagsisihan mo ang kasalanan mong ito,
Manalangin ka sa Panginoon at baka sakaling ipatawad sa iyo ang hangarin ng iyong puso. Sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa apdo ng kapaitan at nasa gapos ng kasamaan. Sumagot si Simon, ipanalangin ninyo ako sa Panginoon upang wala sa mga sinabi ninyo ang mangyari sa akin. Sina Pedro at Juan, pagkatapos na makapagpatotoo at masabi na nila ang salita ng Panginoon, ay bumalik sa Jerusalem na ipinangaral ang Ebanghelyo sa maraming nayon ng mga Samaritano. Ang kabanata pong 8 ng Aklat ng Mga Gawa ay naglalaman ng mahalagang tagpo ng pagsulong o paglaganap ng Ebanghelyo. Ang dahilan nito ay dahil sa nangyaring malawakang pag-uusig laban sa iglesia noon na nasa Jerusalem. Chapter 8 verse 1. Ay dito mapapansin nyo na kahit ang pag-uusig ay ginagamit ng Panginoon para sa pagsulong ng kanyang ebanghelyo. At ito ay bilang katuparan na rin ang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad na nung siya'y babalik na sa kanyang Ama in Acts chapter 1 verse 8. At sabi doon, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. At dito sa ating teksto, makikita natin na nakarating ang ebanghelyo sa Samaria. Ito ay sa pamamagitan nga ni Felipe na tinatawag na evangelista, evangelist. Isa sa mga unang diakono na nahirang. Remember in Acts chapter 6. At dito sa Samaria na kung saan ay nangangaral at gumagawa ng mga tanda si Felipe, ipinakilala ni Lucas na may akda ng Aklat ng Mga Gawa, itong isang tao na nagngangalang Simon na salamangkero or sorcerer. Ang sorcerer po o salamangkero ay gumagamit ng kakaibang kapangyarihan na kung saan ay tinatawag na demonic in nature. Ibig sabihin, ito ay sa demonyo. At ang kapangyarihan na ito ay maaari niyang gamitin sa pagsasabi kung ano ang iyong hinaharap ng isang tao o maging sa pagsambit ng mga sumpa at iba pang mga bagay. Sa kanilang panahon, katulad marahil sa atin, ay marami ang tinatawag ng mga sorcerer, ito yung mga mandaraya o mga manliling lang at hindi yan bago sa atin. Ibig sabihin, ginagawa lamang nila ang mga bagay na ito para kumita. Hindi dahil sila ay may kapangyarihan na gawin ang mga bagay na ito. Ngunit pero naman talagang iba na may kapangyarihan at ginagamit ito para sa kanilang masamang hangarin. At malamang na ganito ang karakter or katangian ni Simon na salamangkero. Meron talaga siyang kapangyarihan at ginagamit niya ito para mapanatili ang kanyang popularidad at ang kanyang kayamanan. At ang sabi sa ating teksto, dahil sa kapangyarihan at dahil sa kanyang kasikatan, isipin nyo to, siya ay tinatawag ng mga tao na ang dakilang kapangyarihan ng Diyos, the great power of God. Ganyan siya hinahangaan ng mga tao. Ngunit sabi din sa ating teksto, siya mismo ay namangha sa kapangyarihang ipinamalas o ipinakita ni Felipe sa kanyang ministeryo. At dahil doon, siya ay nanampalataya at nagpabautismo. Anong ibig sabihin ng nanampalataya at nagpabautismo? Ibig sabihin, siya ay naging bahagi o miyembro ng iglesia. Ngunit sa pagpapatuloy ng kwento, matapos ang konfrontasyon kay Pedro, ay nahayag kung sino siya. Nahayag kung sino itong taong ito at yun ay ang kanyang pagiging sakim at ang mas malala pa dito, ang kanyang pagiging hindi tunay na ligtas. Ang kanyang hindi pagiging tunay na Kristiyano na mananampalataya. Kaya ito po yung aking mensahe. Ngayong umaga, ang pagiging ligtas ay hindi nakabatay sa pagiging miyembro ng iglesia, kundi sa binagong puso nito. Ang pagiging ligtas ay hindi nakabatay sa pagiging bahagi o miyembro ng iglesia, kundi sa binagong puso nito. Mga kapatid, napakahalaga ng binagong puso kung ang pag-uusapan ay kaligtasan. Napakadaling sabihin na ako'y ligtas, ngunit kumusta ang iyong puso? Nakita natin na naging bahagi o miyembro ng iglesia si Simon na salamangkero, ngunit hindi tunay na binago ang kanyang puso.
Alam natin ang kaligtasan ay gawa ng banal na Espiritu Santo at dahil doon, gawa siya ng banal na Espiritu, ay nagkakaroon ng pagbabago sa ating puso. Yan ang tinatawag na conversion. Pag sinabing conversion, siguro may isip natin Tagalog dyan ay pagbabagong loob. At totoo yon. Pero hindi ganito ang makakita natin sa taong ito, kay Simon. At ang nakakaalarma sa buhay ni Simon na salamangkero ay nagpapakita na ang kasakiman ay hindi lamang nangyayari o umiiral sa ating lipunan, kundi maging sa loob ng iglesia. At dito iingat tayo mga kapatid. Ngayon nais kong tingnan natin ang dalawang bagay na may kinalaman sa kasakiman. Dalawang bagay na may kinalaman sa pagkatao ni Simon na salamangkero. Una, ang kasakiman ay nagbubunsod sa hindi tunay na pagsampalataya. Ang kasakiman ay nagbubunsod sa hindi tunay na pagsampalataya. At pangalawang bagay, ang kasakiman ay nagbubunsod sa maling pagtingin sa kaloob. Ang kasakiman ay nagbubunsod sa maling pagtingin sa kaloob or gift. So yung unang bagay na makikita natin na may kinalaman sa kasakiman, ang kasakiman ay nagbubunsod sa hindi tunay na pagsampalataya. Ay nakita natin sa ating teksto na matapos ipakilala si Simon bilang salamangkero, siya ay nahikayat. Siya ay naniwala sa pangangaral ni Felipe. Yan ang sinabi sa talatang 13. Ngunit mahalagang makita natin na bago ang tagpong ito, yung sinasabing naniwala si Simon sa pangangaral ni Felipe, ay yung mga tao munang dating sumusunod sa kanya ang naniwala sa kanya kay Felipe. Sa talatang 12, naniwala si Felipe pero bago yon ay yung mga tao muna ang naniniwala kay Felipe. Ibig sabihin may pagbabago na nangyari dito. Dati itong mga taong ito ay tagasunod ni Simon. Ngunit nang sila naniwala kay Felipe, hindi na sila naging tagasunod nito. At ganun talaga. Kung tunay kang nanampalataya, iiwan o tatalikuran mo ang anumang paniniwala mo, anumang pananampalataya mo dati. At sa kaso ng mga taong ito yung okultismo. So ano ang sumunod nang nangyari? Dahil wala nang tagasunod itong si Simon na salamangkero, ang sabi sa ating teksto, siya man ay naniwala. At hindi lamang basta naniwala, siya ay nagpabautismo. At hindi lang yon, nanatiling kasama ni Felipe sa ministeryo. Katunayan, ang sabi pa dito, siya ay namangha sa mga tandang ginawa ni Felipe. So anong pwede nating matutunan dito? Ang kasakiman ay hindi lamang nangyayari sa labas, kundi maging sa loob ng iglesia. Mahalagang makita natin na si Simon ay naging bahagi sa iglesia sa Samaria. Naging bahagi ng kalipunan ng mga mananampalataya. At gaya ng nabanggit ko na siya man ay nanatiling kasama ni Felipe sa ministeryo. Anong ibig sabihin nun? Naging kasama ni Felipe sa ministeryo, naging very active pa. Itong si Simon, naging partner pa ni Felipe sa ministry. Ito ay nagpapakita lamang sa atin na ang pagiging miyembro ng iglesia ay hindi nagpapahiwalay sa atin mula sa pagkagapo sa kasakiman. Ang madaling salita, ang kasakiman ay pwedeng umiral sa loob ng iglesia. Pwedeng mangyari kahit sa sino mang miyembro ng iglesia. Hindi mo pwedeng sabihin na dahil miyembro ka ng iglesia ay labas ka na o ligtas ka na sa bagay na ito. Hindi. Hindi yan garantiya at ganyan na nangyari kay Simon. Ang nabautismo ang miyembro ng iglesia sa Samaria. Kaya bantayan natin ang ating mga puso sa bagay na ito, sa kasalanan na ito. Anong nagbunsod kay Simon para magpabautismo? Para magpasya na magpabautismo? Maalala nyo na nawala ng kanyang mga tagasunod. Wala na siyang mga customer. At ayon sa ating teksto nga ay nabautismohan sila man ay nanampalataya mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. So anong nabunsod kay Simon para magpabautismo?
nakakita siya o nakita niya ang iglesia na pwede niyang pagkunan ng income. Nangyayari yan sa iglesia. Makakakita kayo ng mga tao na kaya lamang papasok o pupunta ng iglesia ay dahil sa kaisipan na makatutulong sa kanya ito. Na may makukuha siya sa iglesia. Medyo masakit sa taenga ito, ngunit ito ang katotohanan. Alam niyo, ang iglesia hindi isang institusyon na makatutugon sa pangangailangan ng tao, lalo na sa usapin ng salapi. May mga ganyang institusyon na tinatawag na charity institutions, ngunit hindi ganyan ang iglesia. Hindi natin sinasabi na walang puwang ang iglesia sa pagtulong para sa pangangailangan ng tao, ito man ay sa mga miyembro ng iglesia o maging sa mga tagalabas. Yan ang dahilan kung bakit meron tayong tinatawag na benevolent ministry. Pero hindi ito ang pangunahin sa iglesia. Ito ay bahagi lamang. Ang Panginoong Hesus man ay nagpahalaga sa pisikal na pangangailangan ng tao, pero hindi ito ang pangunahin. Remember John chapter 6, napakaraming sumusunod sa Kanya, subalit yun ay dahil lamang nakakita sila ng himala ng Panginoong Hesus. Dahil lamang nakakain sila ng tinapay. Pero sa bandang huli, sinabi ng Panginoong Hesus ay pagsikapin nyo o hanapin nyo yung tunay na tinapay. O yung pag nakain nyo, hindi na kayo magugutom kailanman. Anong nangyari? Sila ay tumalikod. At ito ang mahalagang maunawaan ng una na nagnanais maging miyembro ng iglesia. Ang pangunahing bagay na dapat mong isipin sa pagiging bahagi o miyembro ng iglesia ay para sa kapakanan ng iyong kaluluwa, para sa paglago ng iyong pananampalataya. Katunayan, ang pagdidiin ng salita ng Diyos sa isang miyembro ng iglesia ay ang maging kasangkapan ka para sa kapakanan ng iglesia, para sa ikatitibay ng iglesia, para sa ikatatatag ng iglesia. Bilang katawan ni Kristo. At maliwanag yan sa sinabi ni Pablo sa Efeso 4, talatang 16, na sa Kanya ang buong katawan ay nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. So mapapansin nyo yung disenyo sa iglesia. Napakahalaga ng bawat bahagi ng iglesia para sa kabutihan ng iglesia. Kaya ito'y magandang paalala sa mga miyembro ng iglesia. Ang pangunahin sa iyong pagiging miyembro ng iglesia ay dapat ay maging daluyan ng pagpapala. Hindi yung tayo ay pagpalain. Naniniwala ako na kung ikay bahagi ng iglesia, ikaw ay talagang pinagpapala, pero sana hindi yun ang maging pangunahin sa iyo, kundi ikaw ay maging daluyan ng pagpapala. At yun ay sa iba't ibang aspeto. Ang nakakalungkot minsan sa ating bansa, sa ating lipunan, sa mga tinatawag na mamamayan nito, mga citizen nito, kalimitan ang kaisipan nila ay kung anong matatamo nila sa gobyerno, ano yung matatanggap nila sa gobyerno. Ganyan ang nagiging kaisipan o pangunahin sana hindi marami. Sana kaunti lamang yung masyadong maingay at naghahanap sa gobyerno. Sa halip na ikaw yung may ambag sa gobyerno, ikaw yung laging nag-aantay na ano bang dapat gawin sa akin ng gobyerno? Hindi po pwede ang ganyan sa iglesia. Kaya ang hamon sa atin dito ay bilang bahagi o miyembro ng iglesia, ingatan o bantayan mo na hindi ito madamitan ng kasakiman. Mga kapatid, mayroong kasakiman kahit sa relihiyon. Mayroong kasakiman kahit sa loob ng iglesia. Kahit sa nagpapahayag ng pananampalataya. Ang nakakatakot sa kasalanan na ito, tila hindi ito halata.
Parang napaka-subtle. Pansinin niyo halimbawa ang ating mga pananalangin. Kung minsan may mga Kristiyano na wala ng ibang panalangin or prayer request na pagpalain siya. At kung minsan na yun ay, or lagi, patungkol sa material na bagay. Wala ang masama na manalangin tayo para sa ating pangangailangan. Yan man itinurong panalangin ng ating Panginoong Jesus. Remember in Matthew chapter 6 verse 11, give us this day our daily bread. Pero kung yun na lamang lagi ang iyong panalangin or nagiging pangunahin sa iyong panalangin, mali yun. Hindi naman yun na naging pangunahin pagtuturo ng Panginoong Jesus para sa kanyang mga alagad. Kundi ang sinabi, our Father in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, and then give us this day our daily bread. Kaya ingat tayo dito mga kapatid, baka hindi natin mamalaya na nagiging Diyos-Diyosan na natin ang salapi. Baka hindi na natin mamalaya na ito na yung nagpapatakbo sa ating buhay. May mga Kristiyano magsasabi, pagpalain lamang ako ng Panginoon, magdodonate ako sa church. Pastor, pagpalain lang ako ng Panginoon, magbibigay talaga ako sa church. Maghihiga po ako sa church. Ngunit matapos pagpalain, nalimutan na ang church. Nalimutan na ang pangako. Huwag natin gamitin ang church para sa ating kasakiman. Huwag natin gamitin ang church para sa ating pansarili, kapakanan. Huwag nating tularan si Judas na tila nagpapahayag ng pananampalataya, isa sa 12. Ngunit ang puso ay puno ng kasakiman. Siya ay ingat yaman ng kanilang ng 12 nila. Tagapag-ingat ng buslo. Ngunit ang iniisip ay pang sarili. At nangyayari yan kahit kanino, nangyayari yan sa iglesia. Nabanggit ko sa inyo last week, ang libro ni Michael Horton na Christless Christianity, at isa sa marami niyang diagnosis sa, of course, ang tinutukoy niya ay American churches. Isa nga, pangalawang chapter niya doon ay American captivity to the churches. Kumbaga parang nasakop na, nabihag na kung ano yung umiiral sa Amerika, ay gano'n na nangyayari sa mga simbahan sa iglesia, gano'n na ang mga nangyayari. Kung ano nangyayari sa bansa, ay tila gano'n na rin nangyayari sa mga iglesia. At ang isang binanggit niya doon ay materialismo. Minsan nga raw, ang church pa nagsusupport patungkol sa materialismo. Ingatan natin ang ating mga puso sa bagay na ito. So ito yung unang bagay na may kinalaman sa taong ito, sa kasakiman. Ang kasakiman ay nagbubunsod sa hindi tunay na pagsampalataya. At pangalawang bagay, ang kasakiman ay nagbubunsod sa maling pagtingin sa kaloob. Makakita natin sa ating teksto na matapos mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem, na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, anong ginawa? Sinugo doon si Pedro at Juan. At gaya ng nakita natin, ang layunin nito ay para ipanalangin ng mga sumampalatayang ito sa Samaria, at iyon ay para tanggapin nila ang Espiritu Santo. Sapagkat nasabi sa ating teksto, hindi pa rin nila natatanggap ang Espiritu Santo. Kaya ayaw pong malito kayo dito, hindi ibig sabihin ng yung pagkakaloob ng Espiritu ay huling dumarating o huling nangyayari. Hindi.
sa mga sulat ni Pablo, halimbawa sa Epeso 1, talatang 13 hanggang 14, ito ay malinaw na sabay na nangyayari. Ibig sabihin, matapos kang manampalataya, ay nadoon yung pagkakaloob ng Espiritu Santo. Nadoon yung initial blessing of the Holy Spirit. Sa madaling salita, sa oras na manampalataya ka kay Jesucristo, tatanggapin mo ang Espiritu Santo. So anong ipinapakita sa atin sa kaso ng mga mananampalatayang ito sa Samaria? Nakita ng mga apostol sa Jerusalem na may pangangailangan para sa kanila. Yung pagdepende sa autoridad ng mga apostol. Yan ang dahilan kung bakit sinugo si Pedro at Juan. Kailangan nila ang mga apostol. At gaya nga ng makikita natin, ang ipatong ni Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa mga mananampalatayang ito, ang sabi ay tinanggap nila ang Espiritu Santo. Ngunit nang makita ito ni Simon, inalok sila nito ng pera. Ang tanong dito, anong dahilan at inalok nito at dalawang apostol na ito ng pera? Nakakita si Simon ng panibagong posibleng pagkakakitaan. Nakakita siya ng posibleng pagkakakitaan na sa kanyang paniniwala ay may presyo, merong halaga, at handa siyang magbayad ng anumang halagang yon. Kakaiba si Simon na salamangkero. So ano yung simpleng matututunan muli natin dito? Maling isipin na ang lahat ng bagay ay pwedeng makuha sa pamamagitan ng salapi. Hindi po, mali yun. Nabanggit ko na ang pinakalayunin ng pagsusugo ng mga apostol sa Jerusalem kay Pedro at Juan dito sa Samaria ay para makita nila ang kanilang pagdepende sa autoridad ng mga apostol. Muli, kailangan nila ang mga apostol. So gustong ipakita sa atin dito yung kaibahan o yung tinatawag na uniqueness of the apostolic office. Ibig sabihin yung pagpapatong ng kamay na ginawa ni Pedro at Juan, ito'y natatangi lamang sa kanila, hindi ito para sa lahat. Ngunit nang makita ito ni Simon, inalok sila nito ng pera sa pag-aakalang pwede rin niyang matanggap ang kaloob na iyon na para lamang sa mga apostol. Gustong ipakita dito na kung anumang kaloob meron yung mga apostol, nais din niya magkaroon noon. Ibig sabihin, nais niyang ma-qualify na apostol. At ang natatanging paraan para mangyari yon ay kailangan bilhin yon. Yun lang yung nakikita niyang paraan. Sapagkat ang requirement, gaya ng alam natin, ng pagiging isang apostol, dapat ay nakasama mo si Jesus at least 3 years. From the time of John the Baptist at sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yun yung kwalifikasyon. At hindi qualify doon si Simon. Ngunit meron siyang pera na inaakala niyang pwedeng niyang mabili ang kaloob ng pagiging apostol, ngunit nagkakamali siya. Sapagkat hindi mabibili ng pera ang pagiging apostol. Ay may mga tao dahil sa salapi or dahil sa higit na pakinabang, handang magbayad ng malaki. May mga tao dahil sa higit na pakinabang, handang gumasta ng malaki. Ang nakakalungkot sa ating politika na umiiral ngayon sa ating lipunan, sa ating bansa, mamumuhunan, gagasta ng malaki, pero hindi natin nila lahat, pero merong iba na mga tinatawag na politiko na ang isip ay matapos siyang maluklok, ay mas malaki ang kanyang makukuha. Marahil gumasta ng milyon, subalit ang kapalit ay bilyon. Sobrang kasakiman ng ganung puso. May mga tao dahil sa salapi, handang ipagpalit ang dignidad. Handang ipagpalit ang pagkatao. Ito yung mga tao na nasusuhulan kahit
kapalit ang malaking halaga. Halimbawa, pagtestimonya na walang katotohanan dahil ba sa alok ng pera. Nangyayari yan. Siguro nga kahit nga boto mo naalok ka ng kakalungkot, small amount of money para sa dignidad. Ngunit isang bagay na hindi kayang bilhin o tumbasan ng salapi ay ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang mga pagpapala mula sa Diyos. Pamilyar tayo sa kasaysayan sa tinatawag na sin of simony. Ano ibig sabihin ng simony? Pagbili at pagbibenta ng mga bagay na tinuturing na spiritual, gaya ng opisina, pagiging priest, at iba pang mga bagay. Pero ang hindi magagawa ng salapi ay bilhin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang hamon sa atin ay higit sa salapi. Hangarin mo ang kaloob o pagpapala ng Diyos na walang presyo. Hangarin mo ang kaloob o pagpapala ng Diyos na hindi pwede o kayang bilhin ng salapi at yun ay ang kaligtasan. Totoo na kung tayo ay may salapi, marami tayong pwedeng gawin. Hindi natin yung maitatanggi. Marami kang pwedeng gawin. Bilhin ang lahat ng gusto mo, puntahan ang lahat ng gusto mong puntahan, kainin ang lahat ng gusto mong kainin. Yan ay magagawa ng maraming pera. Subalit sa kabila nito, meron pa rin itong limitasyon. At ang isang hindi magagawa ng salapi ay ang bilhin ng kaligtasan o ang dalhin ka nito sa langit. Hindi kailanman magagawa ng salapi na bilhin ang pagpapatawad ng Diyos sa iyong kasalanan. At iyon ay kahit na anumang halaga. Lalo pa hindi mo masusuhulan ng Diyos. May mga tao na mas mahalaga sa kanilang salapi kaysa kaligtasan. Katunayan, may mga tao na handang ibenta ang kaluluwa para lamang sa salapi. Mga kapatid, ano ang salapi kumpara sa kaligtasan? Ang salapi nauubos. Ang salapi lumilipas. Sabi nila, one day millionaire. Ngunit ang kaligtasan ay mananatili. Ito'y pangwalang hanggan at itong hindi naintindihan ng marami at itong hindi naintindihan ni Simon na Salamangkero. Ang nakakalungkot sa buhay ni Simon na Salamangkero, natapos ang kanyang kwento na ipinapakita na siya inapahamak kasama ang kanyang salapi. Ipanalangin daw siya upang hindi mangyari ang lahat ng sinabi ng mga apostol. Ngunit sa kwento, hindi nabanggit na siya pinatawad. Ibig sabihin, natapos ang kanyang buhay doon. Ang sabi ni Pedro kay Simon sa talatang 20, ang iyong salapi mapahamak na kasama mo sapagkat inakala mong makukuha mo ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. At ito ang gusto kong ipagdiinan sa mensaheng ito. Isipin mo ang higit na pagpapala na hindi kayang ibigay ng pera. Ano ang mas pinipili nyo sa inyong buhay? Gusto kong tawagin ang pansin ng mga narito na wala pang kaugnayan kay Jesucristo. Ano mas pinipili nyo sa inyong buhay? Mas pinipili nyo ba na sagana o maraming salapi sa kasalukuyan? Ngunit sa pagdating ng panahon ay mapapahamak sa hinaharap? Hindi masama ang salapi, ngunit kung ang salapi, ngunit ano ang salapi? Kung ang katumbas nito ay ang iyong kaluluwa. Mark 8:36, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul?
Kaya ang apil ako sa bawat isa na narito sa inyo na wala pang kaugnayan kay Jesucristo, piliin niyo ang higit na kaloob. At yun ay ang kaloob ng kaligtasan at yun ay na kay Jesucristo. Sana mas makita niyo kung gaano kahalaga si Jesucristo sa inyong buhay. At sa atin na mayroong kaligtasan, ingatan natin ang ating puso sa kasalanang ito. Ang kasakiman, ito'y pwedeng mangyari at nangyayari sa sino mang ligtas. Huwag mong isipin na, "Ay, kaya naman sakim si Simon kasi hindi naman ligtas." Hindi. Totoo na siya hindi ligtas, ngunit siya'y naging bahagi ng iglesia. Naging miyembro ng iglesia, nabautismuhan. At ito yung bantayan at ingatan natin sa ating mga puso. Kaugnay pa rin sa libro ni Michael Horton na Christless Christianity, nabanggit ko sa inyo, yung isa sa mga kinriticize niya doon ay yung libro ni Joel Austin na Your Best Life Now. Alam natin ang laman ng librong ito tinatawag na Health and Wealth Prosperity Gospel. Ang tuon ng libro ay kung ano yung best na buhay ngayon. Ngayon, ang tanong, ano ba ang pinakamainam or best na buhay? Yung bang buhay ngayon o yung buhay na darating? Ang best ba sa buhay ay yung marami kang ang pera sa kasulukuyan, ngunit mapapahamak sa hinaharap? Ang pinakamainam or yung best na buhay ay yung may kaligtasan sa hinaharap kay Jesucristo. At sana yun yung mas maging matimbang sa atin. At ganito natin makikita ang buhay ni Fanny Crosby na sa kabila ng kanyang kalalagayan, ngunit mas nakita niya kung ano yung higit na pagpapala. At iyon ay yung pagpapala ng kaligtasan na nakay Jesucristo. At ito yung himno na ating aawitin bilang tugon. O pinagpalang katiyakan ang sinasabi sa unang saknong, o pinagpalang katiyakan, tunay na sa akin ang Panginoon, tagapagmanang anak ng Diyos, ng dugo niya ay kanyang tinubos. Awitin po natin bilang tugon, o pinagpalang katiyakan. Tunay po aming Diyos na ikay aming pinupuri. Pinapasalamatan sa mga oras na to dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong katapatan sa amin bilang yung mga anak, bilang isang iglesia. Salamat sa iyong mga salita na muli ay aming natunghayan. Salamat sa pagpapaalala nito, Panginoon. Tunay na nakakita namin ng aming mga puso na puno ng kasakiman. Tunay na walang sino man sa amin, O Diyos, ang ligtas sa bagay na ito kahit pa isang miyembro ng iglesia. Nawa, Panginoon, ay tunay na ilayo niyo kami sa bagay na ito. Hindi rin namin kaya na pagtagumpayan ito sa aming buhay, kundi sa tulong at biyaya ng Banal na Espiritu. Kaya Diyos, mahabag ka sa amin, Panginoon. Nawa, walang sino man sa loob ng iglesyang ito, miyembro ng iglesyang ito ang maging tulad ni Simon. Na bagaman naging bahagi ng iglesia, ngunit nahayag ang kanyang tunay na puso. At hindi lamang iyon kasakiman, kundi ang hindi pagiging tunay na ligtas. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Salamat sa paalala ng iyong salita at tulungan niyo kami na makapamuhay dito at hiling din namin ang iyong awa at habag sa aming mga kasama, aming mga mahal sa buhay, aming mga bisita, maging sa mga tumutunghay sa amin ngayon online. Nawa, O Diyos, katagpuin niyo kanilang puso, makita nila ang kagandahan ni Jesucristo sa kanilang buhay. Huwag nilang pahalagahan ang mga rangya o ang salapi,
dito sa mundo na lumilipas, nawa'y makita nila ang higit na mainam na buhay at yun ay yung buhay na darating, buhay na may kaligtasan sa aming Panginoong Jesucristo. Kaya salamat sa iyo, Diyos, tunay na pinupuri ka namin. At ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.